Magandang umaga mga kaibigan, good morning sa Ingles. Maayong buntag sa mga Cebuano na imbag abigat sa mga Ilocano ug maupay nga aga sa waray nun. Ako po si Ina Villato, ang iyong gabay sa mga aral at buhay ngayong umaga. Sa aking pagbati pa lamang, mahihinuha mo na ang kahalagahan at kamanghamanghang gamit ng wika sa pakikipagtalastasan sa kapwa at sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngunit, hindi natin maipagkakaila na sabay sa pagbabago ng panahon ay nagbago rin ang wika. Pero ano nga ba ang wika? Pinakahulugan ni Hell at Gliason 2000 ang wika bilang isang sistemang balangkas ng mga tunog na pinili at inayos sa paraang walang malinaw na pagsasangguni. Tandaan, ang wika ay hindi nagkakaroon ng isang sistemang balangkas kung hindi ito binubuo ng isang grupo ng mga tao. Ibig sabihin, walang wika kung walang nagsasalita nito, kaya't malaki ang papel ng mga tao sa pagbabago ng wika. Kalikasan ng wika ang pagiging buhay o dinamiko nito, kaya't ito ay nagbabago kasabay ng pagbabago ng panahon. Sa bawat henerasyon, nadaragdagan ang salita, parirala at mga pahayag na gumagamit ng wika. May mga salitang lumisan at napalitan ng bago. Ang wika na tila sumasabay sa pag-unlad ng ating kultura at ng ating lipunan. Sa pag-usbong ng teknolohiya, umusbong din ang lengguwahe na ginagawa ng iba't ibang socialite sa Pilipinas. Dala na rin siguro ng makabagong teknolohiya tulad ng cellphone, television, radyo at internet. Umusbong din ang grupong tinatawag na Millennials, Generation X, Generation Z at iba pa. Kaya't samahan niyo ako at ating alamin kung ano na nga ba ang kalagayan ng wika sa panahon ng makabagong milenyo. Sa pagpasok ng modernong panahon kung saan laganap ang paggamit ng teknolohiya kagaya ng social media, pagchat-chat sa messenger, pagte-text sa cellphone, dito na mi, asa na you, at iba pang gamit ng gadgets, karamihan sa ating mga Pilipino, lalo na sa ating mga kabataan, ay na-e-empluwensyahan na mula sa mga ito at tayo'y pilit na umaangkop, nakikibagay at nakikisabay sa pagbabagong nagaganap sa ating kapaligiran, lalong-lalo na pagdating sa ating wika. Patunay dito ang paggamit ng iba't ibang salitang nalikha sa modernong panahon kagaya ng Jejemon, gay language at mga salitang may halong Ingles o sa kasalukuyang tinatawag na Taglish. At kalamitan na rin ginagamit ito sa mga sitwasyon tulad ng hugot lines, pick-up lines at flip-top battle at iba pa. At ating pag-usapan ngayon ang millennials lang o wika gen, pagbabago sa sistema at pag-unlad ng wika sa gramatikang Filipino. Narito ang 6 na halimbawa ng millennials lang o wika gen. Ano-ano nga ba ito? Una, nagkaroon tayo ng pagbabaliktad ng salita. Gaya na lang ng salitang bida, na kalaunan ay naging adeb, pare na naging pre to erp, tayo na, tutara na, at ngayon sa kasalukuyan ay ginagamit na arat na. Pangalawa, nagkaroon tayo ng pagpapaikli ng mga salita kagaya na lang ng salitang medyo na kalaunan ay naging medj, sige, ge, or yung salitang brother na naging bro at bro. Hindi maipagkakailang na uso rin sa panahon ng milenyo ang pagbabago ng spelling at yan ang pangatlo. Halimbawa ang salitang ako na naging ako o ako. Ano ba? Enebe, na mistulang salitang pabebe. Ganon din yung salitang ganon na naging ganern, mare na naging Mars. Pang-apat, acronym. Ito ay mas pagpapaikli palalo sa mga salita sa pagte-text na kadalasan nating natatanggap. Halimbawa na lang, ATM na may kahulugang at the moment, IDC o I don't care, LOL or laugh out loud, MVM or never mind, TGIF or thanks God it's Friday. Panglima, nagkaroon rin tayo ng pagpapalit ng salita sa isa pang salitang naganap. Kagaya na lang ng salitang Diyos ko na naging Diyos ko Lord. Hindi na nga we. Pangit na naging tsaka. Tanga na naging tolongges.
At panghuli, nagkaroon rin tayo ng pag-uugnay ng pangalan ng tao o politika katulad na lang ng pangalang Tom Jones na kadalasan mong maririnig na sinasalita o sinasabi ng mga taong gutom. At pag sinabing G, mapanakit yan. At syempre, di mawawala ang pinakasikat na bansag ngayong Sharon. Pag sinabing Sharon, balutin mo ako. Sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang wika ay humuhulma sa ating kwento, tradisyon at pagkakakilanlan. Hanggang sa muli, ako si Ina Villato na nagsasabing, alagaan ang wika ng may pagmamahal at pagpapahalaga sapagkat ito ang kayamanang ating maipapamana sa susunod na henerasyon. Hanggang sa muli, paalam!